Sabi niya, yung mesa daw nila, yung table, ginamit daw nilagyan ng inalay sa engkanto or kaluluwa. Ang tanong niya dito, makukontaminate ba kapag gamitin yun sa kainan araw-araw? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapunto, sa nakantabay sa aking video dito ngayon sa Punto por Punto. Sa araw na ito, ang tampok ko pong video sa inyo ay yung katanungan kung saan ang lamesa na ginagamit na kainan napaglagyan ng mga gamit ng mga albularyo, yung mga gamit nila ba? Ang tanong, makokontaminate ba daw ang naturang lamesa o yung ang may-ari ng lamesa nang dahil lamang sa kanyang lamesa na pinagpatungan ng mga occult paraphernalia ng albularyo? Napakagandang tanong yan. Bakit? Dahil marami sa mga Pilipino talaga ang nagsisipaglapit sa albularyo dahil sa kakulangan ng kaalaman ng albularyo ay hindi utusan ng simbahan, kundi mga taong naniniwala na ang kanilang abyan, yung kanilang spirit guide ay sa Diyos, bagkos ay hindi naman sa Diyos, kundi sa mga fallen angels o sa mga espiritong nasa palibot po natin. Kilala sa tawag na demonyo. Ngayon, kapag yung lamesa na yun pagpatungan, makokontaminate ba ang may-ari niyan? Magiging bang infested ang naturang lugar? Napakaganda ng katanungan na yan na ating ipapasagot kay Brother Romer. Pero bago muna yan, atin munang alamin na sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin pong kalilimutan na sa dulo ng video ito ay pagsagot sa mga katanungang ibinabato sa aming live na hindi namin ibibigyan ng pagkakataon dahil sa sobrang daming nagtatanong. Ito po si Jando Alabado at simulan na po natin ang episode na ito. Okay, so yung mga contaminated na mga bagay na ginamit, mas maigi po na i-break ninyo. Kasi kapag ginawa talaga yan para doon sa altar, para sa pag-aalay, sirain ninyo, sunugin. Kasi bakit? Yung intention sa paggagawa is para doon. Pwera lang kung sa mga bagay, for example, kumuha lang kayo ng table kasi nagmabadal para i-alay ninyo, i-break lang ninyo. Pero pagka meron na kayong napansin talaga doon sa bahay ninyo na hindi talaga madala sa breaking, sirain ninyo, sunugin. Kasi kahit na yung mga ribulto no, na ginagawa doon sa mga iba na kapag November or piyesta ng mga santo, inaalayan nila ng mga ng mga, for example, mga biko, mga pagkain, lahat, pinapasurrender yan doon sa Office of Exorcism. So, merong iba binibreak, walang problema yan as long as wala talagang infestation sa bahay. Pero kapag meron na talaga, mas maganda po na isunugin po. Ang pamamaraan po niyan sa pagsusunog, kailangan pong walang makakita na iba. Huwag nyo na lang pong na-i-post kasi magkakaroon ng skandal, hindi natin alam yung pag-iisip ng iba, baka sabihin na baka lumipat to na ibang relihiyon, sinunog yung mga rebulto. So mas maigi po na kayo lang talaga personal, wag ninyong videohan. For example, kung ayaw nyo naman na yung sunugin, so durugin ninyo tapos ilibing. Kung ayaw ninyo talaga na durugin kasi natatakot kayo, ang gagawin ninyo, ilibing ninyo pero wag doon sa hindi nyo lupa. Kasi baka makita ng iba yan, gamitin nila. So, mas maigi na doon sa tago at saka sa sekreto na lugar na hindi talaga magamit ng iba. So, yun lang ang sagot natin, bro, Vicente. Ayan, so natapos na rin yung ating tampok na video. So, sa pagkakataong ito, atin namang ibigay sa pagtatanong, pagsagot
no, sa mga katanungan ibinato sa aming live, hindi namin napagbigyan na pagkataon. At ang sasagutin ko ngayon, ito ay galing kay MF Allers. Ano babasahin to? Allers E. Allers E. Sabi niya, Bro John Ray, pwede po ba manood o makinig ng secular news sa Sundays? Yung Sundays is pwede ba na siya makinig ng mga balita? Ano ba yung secular news? Para maunawaan ninyo, ang ibig sabihin ng secular news, ito yung mga balitang hindi galing sa pananaw o layunin ng relihiyon. Kumbaga, ano siya ba? Para TV Patrol. O yan, TV Patrol, CNN, Balitang Bisdak, o 24 oras, ito dito. Pwede bang manood niyan sa Sundays? Ito ang ating sagot. Natural, manonood ka niyan. Kung may darating na lindol o bagyo, di wala kang balita. Di ka nakinig sa linggo. Kung tumama sa linggo, di wala kang alam doon. Di ba? Dapat talaga makinig ng balita. Anumang araw, anumang oras. Pero ako lang sasalita, hindi nagkikinig ng balita. Alam niyo kung bakit? Ha? Yun ay dahil sobrang busy sa trabaho ko. Hindi na ako nakakapanood ng TV Patrol live. At sa oras na tayo magsisimula sa punto por punto, hindi na ako nakapanood ng TV Patrol live. At iba naman kay MJS, hindi na ako nakakapanood, no? Actually, nakapanood lang ako pag yung anak ko is nagbukas ng KMGS, si Rafael. Pero pag hindi sila nagbukas, hindi na ako makakapanood. Kasi sobrang busy ko sa trabaho, mas inuuna ko pa ang trabaho kaysa sa doon sa manood ng balita. Pero hindi masama na manood ng balita even during Sundays. Hindi masama po yun. Okay? Sa atin kasi is meron tayong 1 hour na misa. Doon natin ibuhos yung ating pagsamba, no, sa isang oras na yun ng araw ng linggo. Hindi naman tayo gaya sa mga protestante na ginagawa nilang isang buong araw. Actually, di naman talaga yan isang buong araw eh. Tingnan nyo ha. Bernes ng hapon, ang mga SDA punta daw sa simbahan. Pagkatapos ng simbahan, pagka alas 8 o ng gabi, uwi naman. Uwi. Pati sa bahay, kwentuhan lang, matulog, kinabukasan, pagising. So yung mga part na yun, sila, relax sila, hindi ba? So doon pa lang nakuhaan na yung isang buong araw. And then, pagkatanghali, AY, Adventist Youth, yung mga malalaki din na sumasali doon. So natanggalan na naman ulit ang mga ulang oras. They're trying to make it one day but they cannot do it in one day. So sa atin meron tayong isang oras lang na pagninilay. Hindi ibig sabihin sa isang oras na yon is hanggang dun lang. No? Kasi pagkatapos noon, pwede ka na manood ng news. Okay, so yun lang po ang aking kasagutan sa naturang tanong na mahirap basahin yung pangalan niya dito. Sabi niya dito is MFRSE, para basahin to. Nahihirapan ako ng tao ito sa kanyang pangalan. Yun po ang ating sagot sa naturang katanungan. Kaya salamat po sa inyong panonood at abangan nyo po ang mga upcoming malating uploads dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye.